tanungin si Senator Marcoleta sa flood control. Biglang nagsulat nag-issue ang kampo ni Gatchalian na hindi daw legit ang magiging hearing na yon. Kaya ang ginawa ng kampo ng grupo ni Senator Alan Cayetano, nag-file sa Supreme Court questioning the June 3 na proceedings ng Senado. Ngayon naman, eto na, nalipat na yung ako, feeling ko, special request niya yun na siya yung i-appoint ihalal bilang Blue Ribbon Committee chairperson. Kasi yung pamilya nila involved at nakatanggap din na flood control. So, saan ka po nakakita mga kababayan na ang maglilid sa investigasyon ng flood control ay siya rin inaakusahan na kinabang sa flood control project. Ngayon, kahit po nasa break ang Senate ngayon, pwede po silang mag-conduct ng committee hearings. Kaya mga kababayan, manawagan tayo, dikdikin natin. Dikdikin natin ang lahat ng social media natin at ipanawagan natin na ang mga senador ay manindigan, ipagpatuloy ang flood control hearings na naantala dahil sa kanilang calisthenics. So, parang mga gymnast sila ngayon dyan sa Senado, di ba? Kailangan ituloy ang flood control hearings kaakibat at kasabay sa ginagawang pagdinig ng Korte Suprema. Kung ang Korte Suprema ay hindi tumitigil, dapat ang Senado ay hindi rin tumigil because you are the last bastion of democracy in the Philippines. Pero paano ang Senado ngayon na may Malacanang Senate daw, may Malacanang Senate at may People's Senate. May Senate of the Philippines. Dalawang klase Senado na daw. Dalawang uri. Ngayon na nagkakaiba, di ba? May dalawang gavel na rin. Astra, tuloy-tuloy natin to na. Tatay na Marcos. Kasi alam nyo, before the enactment of the local government code, Attorney Luna, alam mo to, di ba? Ultimo lapis na bibilhin ng mga lokal na pamahalaan ay kailangan nilang magpaalam sa Malacanang. Oo, di ba? So, nauubos yung oras ng mga local governments maghingi ng approval. Ngayon, itong paglipat nila ng pondo to the unprogrammed funds na mas malaki pa kaysa program. Oo, di ba? Mas malaki yung unprogrammed kaysa program. Nawalan ng saysay even the creation of the regional development councils. Mga kababayan, dapat tutukan natin ito kasi instead na tayo ay umusad, mag-improve, tayo ay nagdidigress sa ating pamamaraan sa pagpapalakad ng ating kabanang bayan. And itong mga kagaya nung Tacloban Airport, Lawag Airport na ipinasok sa program. Bakit sa program? These are major developments. Supposed to be, dapat nakahain na yan doon sa budget. And sino ba ang gumagawa ng budget? It is the executive branch through the preparation of the National Expenditure Program na ginagawa na tinatahi at ginagawa ng DBM ng Office of the President, di ba? So bakit mo doon pa nilalagay ngayon sa unprogrammed funds? At syempre mga kababayan, dapat bantayan natin ito ng tuloy-tuloy kasi nakakaawa naman na yung nag-aabogado para sa ating mga whistleblowers, yun ngayon ang kinasuhan na naman at may warrant of arrest. And sa pagkakaalam ko, kaya siya nagkaroon ng warrant of arrest, hindi siya nakasagot sa subpoena at hindi siya nakapag-file ng counter affidavit si Attorney Baligod dahil mali yung address na inilagay sa kanya, no? So, lumabas ngayon yung warrant of arrest niya. Lahat tayo mga kababayan ay merong magagawa. Unang-una na, huwag tayong manahimik on our social media, sa kapitbahay natin. Let us campaign for a better Philippines. And how do we campaign for a better Philippines? Dapat aware tayo sa mga nangyayari sa ating lipunan
aware tayo sa pang-aabuso na ginagawa ng administrasyon na ito at huwag tayong manahimik. Pag tayong lahat po ay mag-iingay, tayong lahat ay lalabas ng ating saloobin, wala pong bilangguan na magkakasya tayong lahat. Huwag tayong By the matakot way, sa meron ano. tayong upcoming rally. Ayan, July 29. 2019. Ha? 19. July 19, July 19 pala. Ngayong Sunday Sunday. sa Oo. Liwasan Bonifacio. Sasali po ako doon. Ako naman, alam mo, hindi naman nag-iisa si Attorney Baligod. Kasi ako din, yung address ko, pinasuhan ako ni Trillanes. Sa Samal Island, wala naman akong bahay doon. Samal Island, sa Davao. Samal Island. Wala akong bahay doon. And Social naman, social. Discovery. Sa Davao! Discovery. Alam niyo po, pero di ba we were talking a while ago na alam niyo pwedeng kasuhan po yung isang tao na nagkaso sa inyo na intentionally isinisend niya sa ibang or maling address. Pwede niyong kasuhan niya ng perjury. Lalo na kapag talagang sinadya niyang gawin niya. So, alam niyo na. Totoo yan. At sabi po ng tatay ko, my father is a lawyer. Sabi ng tatay ko, anak, maniniwala ka ba? Kahit na anong ingat mo, kahit wala kang kasalanan, pwede ka makatanggap ng warrant. Correct. Paano? Pag pinagplanuhan ka ng masamang tao. Yun. Pero yung demonyo palagi yan namamatay. Hindi na nanalo yan. Sa umpisa lang. Sa totoo lang, hindi na dapat pinag-uusapan yun. Actually, hindi ko pinananalangin. Gusto ko nga mabuhay sila para lalo pa silang magkamali. Alam mo, nag-usap na tayo tungkol sa flood control, pero parang nakukulangan pa ang ating mga kababayan. May na-receive pa ako ng text. Kailangan niyang ilatag. Kasi, niyuyug-yugo naman tayo ng Panginoon eh. Bumabaha na naman dito. Ang pinag-uusapan natin ngayon, yung kaso. Yung kasong yan, isa Nandiyan na yan. yung pananakot eh. It's always the fears that will kill us all. Kung patay-patay, mabuti na mamatay ka ng dahilan kaysa namatay ka dahil naisahan. Kaya lumabas tayong lahat sa Sa Sunday, ha? Magkita-kita tayo sa Sunday. July Kasi 19. July 19. Oo. Madali lang ka, sa Astra. Bonifacio. Mag-moderator ka eh. Mamaya trending ka naman. Pag-usapan natin yung flood control. Tapos ibalik naman natin sa Blue Ribbon Committee. Kasi parang nakikita na natin yung talagang malaking rason kung bakit pinipili nila mabuti at hinahadlangan yung talagang may angking galing sa paglatag sa Blue Ribbon. Meron dito eh. Meron akong sasabihin tungkol dyan. You know, for the longest time, ayaw nilang imbitahan yung 18 na ngayon ay 23 na. Grade 23, no? Kasi klarong-klaro na they are obstructing the truth, suppressing the truth and justice. Ayaw nila malaman ng buong bansa kung paano ni-rape ang pambansang budget ng 3 taon, 2023, 24, and 2025. Patuloy ang panggagahasa sa budget. Now, we have to be very insistent dito sa pagbulatlat dito sa issue na ito. Kasi si Senator Marcoleta and former Congressman Defensor, wag natin sayangin yung ginawa nilang sakripisyo. Kaya sila nasa jail, I honestly believe, dahil pinagkaisahan sila at there was retaliation dahil sa advocacy nila. Huwag natin sayangin yung kanilang sakripisyo. Paglaban natin sila. Kasi pag hindi natin mapanagot ang mga sangkot at nakinabang sa flood control na umabot sa more than 1 trillion pesos, lahat tayo mag-suffer. The economy has weakened, more than 2% na lang yata ang growth sa GDP, tapos ang buhay ngayon napakahirap. Mataas lahat, sabi ni Pag Cathy. 62 na yung dalawa. Halos lahat ng mataas. Ang sweldo na lang mababa, ang income na lang ang wala or mababa, lahat nagsitaasan. That's because merong real effect itong flood control
scam na ito. Mm. Imagine more than 1 trillion na wala sa market, tinatago ngayon, hino-hoard. Hindi nila ginagastos kasi market trace sila. So wala yung pera na yan, more than 1 trillion sa market. You can just imagine the implication of that. It will not produce enough opportunities, negosyo, and trabaho. Kaya nagsasuffer ang economy natin. That's why we have to insist on the investigation of the flood control scam. Mm. Kasi affected tayo directly, hindi lang indirectly, directly. Kaya dapat mabusisian na ito, ma-open na ito again, at managot ang dapat managot. Kung nakinabang kayo, pasensya kayo. May maleta raw according to the Brave 23. The people want to know kung totoo yan. Why not give them the opportunity to prove yung sinasabi nilang deliveries? 3 to 4 times a week for 3 years. Can you imagine? Tapos sasabihin nyo, hindi nangyari yan. Come on. Sobra naman yan. 3 to 4 times a week ang deliveries of maleta tapos hindi nangyari. Nobody will believe that. Kaya nga tayo, we are suffering from an image problem abroad. Ayaw na mag-invest dito kasi nagsisinungaling ang mga opisyales. Panagutin nyo yan, face it. Kung matapang kayo, face it like a true man or woman. Yun ang dapat natin gawin. At saka, Attorney Luna, no, we have, nakalabas yan sa media, 2.5 million na mamamayang Pilipino wala ng trabaho. Sa bawat ordinaryong Pilipino, sabihin mong merong 4 na pamilya. Sa isang tao na nagtatrabaho, may 4 sila sa pamilya nila. So 2.5 million times 4, that's 10 million na hindi kumakain. Plus the fact, hindi ito madidinay. Ito yung isang fact na hindi madidinay. Si Toby Tiangco, nagsalita siya before. Sinabi niya, nandun siya nung nag-uusap si BBM, si Martin Romualdez, at si Saldico, at sinisita daw ni BBM, si Martin and si Saldico, na sinasabi na ilang Ferrari, ilang yate, ilang chopper, ilang eroplano, at ilang caviar pa ang gusto nyong kainin. So alam na alam ni BBM na may kalokohan to, pero ni isa sa mga yon wala pa rin nakukulong until now. Another one, si Saldico nagpahayag na ng kanyang, nagsalita na siya na talagang may nangyayari yon. At sinusugan, in fairness, sinusugan niya yung statement ni Guteza at nung 18 Marines na totoo yun. Pangatlo, sorry, namali ako sa mata. Magaling na mata ko. Yung sinabi ni Martin Romualdez na nasa executive ang desisyon sa paglabas ng budget at saka he will not go down alone. Diba? Yun. Yun lang po. Dapat ho ba nagpapatawag na ngayon si Senator Lacson o after pa ng siya bang Blue Ribbon? Si Erwin Tulfo. Oo. Dapat ho ba at this point, ngayong mga panahon, dapat ho ba nagko-conduct na rin siya simultaneously ng hearing or hindi pa po? They are still on break. I'm calling on the Senate to restart the investigation into the flood control corruption. Kahit pa, they are performing the constitutional duty as an impeachment court. Wala namang problema yan It's a matter of scheduling. Di ba? Makakampanan pa rin nila yung kanilang mga functions. Walang problema. Ito lang paralyze the Senate. So, restart the investigation into the flood control scam. Kasi yan po ang hinihintay ng taong bayan kahit pa mag-survey tayo. Totoo. Susugan ko lang. Attorney